setting up yung connection between our indoor unit and outdoor unit. Yan. Need naman po natin mag-vacuum drying para po malinisin yung daanan ng ating refrigerator. Okay? So ito, na-vacuum ko na po kanina, pero papakita ko lang po muna yung mga tools natin na ginamit and yung connection natin. Okay, so first we have yung ating tinatawag na charging valve. Okay, so i-connect po natin siya by hand. Okay, hand tighten lang po sa ating service port which is for our RAI sa ating gas line lang siya makikita. Okay, so hand tight lang siya dyan. Then before niyo po siya isalpak sa ating service port, make sure na wala pong damage yung kanyang gasket or yung kanyang O-ring. Okay? Kung later on, may problema po sa O-ring or yung rubber gasket niyo po sa charging valve, sa mga hoses natin, okay, sabihan niyo lang po kami para mapalitan po. Okay po? Okay. Yan. And then, also, before niyo siya isalpak, make sure na naka-topmost position or nakaangat ng gusto yung kanyang feed handle or yung kanyang ikotan. Ibig sabihin yan, naka-closed position pa po. Okay. Okay? Closed position, then connection niya, gamit ng blue hose, okay? Papunta sa ating gauge manifold. So, ito nga po. Gauge manifold natin, dito natin mababasa yung pressure and temperature reading ng ating refrigerant. So, as you can see, meron tayong maraming numbers dyan. Yung sa black at saka doon sa red. Okay, so for this type, yung black po na yan yung pressure ng ating refrigerant na R32 at saka R410A. So may label naman yan. Next, dito naman sa red na line na yan, may dalawa. Dito sa loob, sa inner part, tapos sa outside part naman, another, bilang. So dito daw sa loob, yan, yung mga numbers na yan na maliliit, yan ay temperature readings for R410A. Okay, yung nasa labas, itong nasa gitna na mga maliliit na digits, yan naman ay pang R32. Okay? Yun, so pressure, yung nasa gitna na numbers, temperature ng R32, yung nasa loob na numbers, yan ay temperature ng R410A. Okay, so before po natin gamitan ang ating gauge manifold, siguraduhin nyo na naka-close position ang mga valves, malinis ang union, and of course, check nyo siya kung saang refrigerant siya gagamitin. Ito, okay, pwede siyang gamitin for both R32 and R410A. Hindi po siya pwedeng gamitin kay R2. And syempre, by eye level, dapat siguraduhin nyo na ang mga needles ay naka-calibrate to 0. Ito kasi, na-vacuum ko na po siya, kaya nasa baba na siya, negative pressure. Pero before nyo po siya gamitin, dapat ang needle ay naka-point sa 0, 0. Okay po? Yan. And, sa hoses natin, for our training, may dalawang sides siya. Yung straight, which is intended para sa ating gauge manifold, tapos yung mga nakabend. Okay? Straight, yung nakabend. Yung nakabend, meron po yung push rod sa loob, parang ganito. Ito yung itsura. Kung i-compare nyo, yung papunta ng gauge manifold natin, bare, or walang nakalagay na needle sa loob. Ito naman po is intended para sa mga ports natin. Yung may push rod na tinatawag. Okay? Yan. So, check ang O-ring. Then, so sa low side, papunta sa gas line. Yung middle part naman po ng gauge manifold natin papunta sa ating vacuum pump. So, si vacuum pump, checking po natin dyan is since battery operated po siya, check natin kung sufficient pa ang kanyang battery. So, 3 bars, okay pa naman yan, full bath. And of course, ang kanyang oil level. Okay, so ilatag niyo po yan sa any flat surface. Dapat, naka-level. yes, pasok pa siya or more than pa siya sa line na nakalagay dyan. Okay, dapat mas mataas. Yan, pag kulang na po yan, may vacuum pump oil naman po tayo doon, then i-open nyo lang to and i-fill nyo na lang po. Okay? Yan. Then we can now start our vacuum drying. So, ilang minutes daw po kung mag-vacuum dapat? 15 minutes. Okay, 10 to 15 minutes. So, since minimum lang naman po tayo sa ating training, 10 minutes is enough. So, again,
Ito po kanina, no, vacuum ko na po siya kanina. So, for a while ko na lang po siya i-vacuum. Ngayon, to demo lang po. So, start the vacuum. Itong vacuum natin, may check valve siya. So, huwag niyo pong kakalimutan na i-open. Pagka-open, hanggang saan na yung nabavacuum? Dito sa Hose, red. hanggang dito lang. Ah. Ngayon, kailangan kong Buksan. buksan yung low side. Para papasok doon. Okay? Pagka-open ko ng low side, hanggang saan na yung nabavacuum? Hose ba yan? Sablo. Okay, hanggang dito. Hmm. So, di ba ang goal natin, linisan yung daanan ng refrigerant? Oo. So, pagka gagawin niyo po yun, make sure din na naka-close yung mga stop valves natin. Kasi lilinisan natin yung ating field piping. So, make sure na closed. Kailangan kong buksan ang aking charging valve. So, slowly engage. Okay. Pag later on sa inyo po, nag-iba na yung tunog ng vacuum, after na lang po. Bale, wag natin isasagad yung ating charging valve para po hindi masira din yung connection natin sa loob. Okay, so this will run for 10 minutes. So, sa 10 minutes na waiting time natin ngayon, pwede na po tayo mag-conduct ng wiring and drain piping connection. Okay? So, sa wiring, take note, para po hindi kayo mahirapan, unahin po natin na ilagay ang power wiring. Okay? Power wiring muna. Check ang color coding natin or tagging. Then, sunod dyan ang control wiring. Kasi nasa taas siya. So, check din ang ating color coding and tagging po. Okay, so again, sa wiring natin, lagi pong magkasama ang ating fillet and flat screw. Ito. So, initial tightening ang fillet screw natin. To properly tighten, gamit naman po tayo ng flat screw. And para din po hindi mabilog yung mga screw natin. Okay? So, again, since na-vacuum ko na po siya kanina, ganito naman po yung process kung paano nyo papatayin yung vacuum. Let's say, lumagpas na yung 10 minutes sa akin. Pero later on sa inyo, kailangan nyo pong antayin yung 10 minutes. Okay? So, anong unang gagawin ko? Turn off the vacuum. Dito muna. Ito ba? Yung valve. Valve? Ito, aling mga valve? Charging valve. Charging valve. Are you sure? Yes. Ganito. After ko mag-vacuum, anong next process na gagawin ko? Di sa lecture kanina. Tanggalin ang... Lagyan ng tape yung nito. Okay, after natin ng maglagay ng tape or yung tinatawag natin na vacuum retention, anong next na gagawin doon? Tanggalin ang vacuum. Close the gate. Hindi. close the gate. Di ba, for example, enough ko na yung vacuum. Naglagay na ako ng tape. Okay. After ko ma-confirm na wala namang pagbabago sa reading ko, anong next na gagawin doon? Leak testing. Anong gagawin ko sa leak testing? Mag-release ako ng freon, di ba? Kapag enough ko yung charging valve ko, tapos nag-leak testing na ako, may mababasa ba yung gauge? Wala. So therefore, kailangan kong, or gauge agad ako magsasara ng vacuum. Okay, so gauge, close. So this is after 10 minutes. Close ang gauge. Tapos, Tanggalin yung hose sa vacuum. okay, so assuming na wala pa tayong check valve dyan, so to prevent po na mag-backflow yung mineral oil ng compressor, ng vacuum pump natin, since naka-vacuum state yung red hose, luwagan muna natin siya. Luwagan. Yes. And then, patay. Pero pag Okay. may check valve, Kung may check valve naman, okay na. Naka-connect, off lang yan, then patay. Okay, so wag na pong isasara ang charging valve. Charging. Let it stay. Yes. And then, saan ko daw ilalagay ang tape? Yan sa pointer. Sa taas ba? Kung saan yung pointer, ma'am? Ganito. Ano bang tinanggal natin sa system gamit ng vacuum? Hangin. Hangin lang. Paano natin malalaman na may natitirang hangin sa system natin based sa gauge? Bangat, di ba? So therefore, yung tape natin dapat dito sa baba para makita natin pag umangat yung needle. Okay, pag bumalik yan ng 0, may vacuum po. Check yung mga connections natin. Okay, so ilang minutes daw to? 5 minutes. 5 minutes. Okay, 5 minutes yan.
Assuming po, sa akin, dumaan na tayo ng 5 minutes. Anong next kong gagawin? Release Release, ano? I-release yung ano, Release free, na- yan, sa high side. liquid Discharge, side liquid line. to Liquid line 30 ba? to 40 PSI. Ay, are you sure? Liquid? Liquid? It's liquid po, ma'am. Okay. First leak test. So, Liquid to 40, is 30 to 40 PSI. 30. okay, 30 to 40 PSI. So, after vacuum drying na 10 minutes, kakaroon tayo ng vacuum retention na 5 minutes. Okay? Assuming tapos na ang 5 minutes sa vacuum retention, mag-release daw ako ng 30 to 40 PSI. Okay. So, carefully open ang liquid line ng natin. Tapos, anong gagawin ko daw po dito after? Lagyan ng tape. Okay, lagyan muna ng tape. Saan? Sa baba o sa taas? Sa taas. Sa taas naman. Sa taas na, Pag automatic. bumaba yan, ibig sabihin, May leak. okay? So, ilang minutes daw po to? 5 minutes. 5 minutes. So, sa 5 minutes na yon, pwede po tayong gumamit ng soap bubble test or yung ating electric gas leak detector. Okay? So, dito, power button lang. Mag-initialize po siya for 1 minute. So, malalaman natin na tapos na kapag nag-stop na po yung ilaw na gumalaw. So, ano yung mga points po na check upin natin? Clear nuts. Okay, connections, Saka dito sa, charging indoor. valve, dito, tsaka yung liquid and gas sa indoor unit. Lahat ng may connection. Medyo matagal lang. Ayun. So, pagka nag-steady na yung colors po, i-press nyo lang yung turbo. Then, punasan. Dahil baka may naiwang ano. Then, check every connection. Tapos, sa indoor din po. Okay. So, clear naman, ano. Then, kung may oras na kayo sa 5 minutes, pwede nyo pong ilagay ang wiring or drain piping connection. Pero assuming ulit na sa akin po ay lumagpas na ang 5 minutes, ano daw po ang next kong gagawin? Second leak test, full open. Okay. Fully open ang Fully open yung gas. Liquid. gas at liquid. Okay, so 4 din yan. So let's say wala ding pressure drop, ano, clear pa naman. For 5 minutes. Fully open. Under charge. Oh, may tatak under charge. Okay. And ang gas. Tapos, pagka fully open ko po nito, anong gagawin ko ulit? Leak test Okay, again. take Bubbles. ulit saan? Sa taas or sa baba? Taas. Taas. Take sa taas. And then, redo lang po yung checking natin kanina. So, turbo. Check every connection. Okay, outdoor. And indoor ulit. Oh, Meron kuan. ulit. Pag nag-long dip po ito, sabihin mo may Kasi tumama siguro sa hangin na electric fan.
Okay. Clear, clear. And then, para kung hindi malobat, agad-agad, after po ninyo mag-leak test, ilong press natin ang power button. Then, off. Okay? After mag-leak test, takpan muna natin saglit ang mga stop valve. Okay? Then, 5 minutes. Second leak test retention. Okay? Pag walang binaba, pwede na po tayong mag-proceed sa next procedure, which is, ano na, Drainage. Piping. finishing na. Finishing na. Okay? Balot. Balot ng piping natin, kasama na ang ating drain pipe and ng control wiring. Okay? Both outdoor at saka sa indoor unit. Okay? Kung bubble test, kung mas prefer niyo po ng bubble test, pwede din. Pero okay lang din po na ito muna na. So, any questions po so far? Wala pa. So, ngayon, ang gagawin nyo lang po muna is vacuum drying, wiring connection, drain piping connection, pagbalot ng indoor and outdoor unit. So, hanggang dun lang muna. Okay po. Okay? Sige po.